Good afternoon mga bok, dito pa rin tayo sa garahe natin, Motobok Garage. Meron tayo ngayon dito, NMAX B2, magpapalit kami ngayon ng manibela, yung handlebar. Bali kasi, ang problema nito, ayan makikita nyo, sagad siya dito mga bok, ayan o. Halos nakapatong na tong fairings na to sa ibabaw, na which is hindi normal, dahil ito, pakita ko yung sa akin, makikita nyo mga bok yan, may awang yan, ayan o. Halos kasya isang daliri dyan mga bok. Yan yung normal. Bali yung kay sir, ano na, parang yumuko. Ayan, mga bok wala na. Bali kasi si sir may history rin na aksidente. Yung tipos, galing na sa ibang shop na palitan na. Tapos, nagpa-wiring din saan si sir, doon niya ako nakilala. Kaya, sabi ko, total na palitan na yung tipos. Tapos si sir nag-decide siyang gusto niya palitan yung handlebar. Sabi ko, kung hindi pa rin makuha dito sa handlebar, baka yung chassis na yung may problema. Kasi yung chassis siguro, pwedeng dating ganyan, baka pumasok pa loob, dumiretso siya ng konti. Kung sakaling hindi pa rin makuha, kung hindi pa rin bumalik sa normal pagpalit ng handlebar. Pero kung makuha siya sa pagpalit ng handlebar, edi goods na, wala nang problema. Ngayon pakita ko sa inyo paano magpalit ng handlebar step by step. Tapos rekta palit na rin ito ng ball race. Kaya talagang babaklasin ko lahat ng harapan nito. Una, tanggalin natin itong visor, tapos yung likod ng visor. Itong headlight assembly, tatanggalin ko yan. Tapos tatanggalin natin itong takip ng manibela. Para makuha natin yung manibela mga bok. Tsaka mapalitan natin ng ball race. Tatanggalin din itong panel, itong dibdib. Tanggal din yan. Ang mga bok, pakita ko sa inyo step by step. Simulan natin sa pagtanggal ng visor. 4 na 4mm na naka-stainless na kasi sir. Pero kung hindi pa, Phillips screw gagamitin nyo dyan mga bok. Tanggalin ko muna mga bok. Yan mga bok, natanggal na natin yung visor. So natin tatanggalin itong console. Bali yung nakalagay kay sir, Phillips screw. Pero kung stock pa yung inyo, gagamitin nyo dyan, Allen, na 4mm yung sukat. 4 yan mga bok. 1, 2, 3, 4 para matanggal natin itong console mga bok. Tanggalin natin yung console. So natin tatanggalin mga bok, itong letter B. Ayan. 2 tornilyo niya mga bok. 2 Phillips screw. Ayan, 2. Para matanggal natin siya. Bok, tanggal na natin yung B. Sunod natin itong nasa headlight. Dito nakalagay ngayon 10mm na. Pero kung stock pa yung inyo, Phillips screw yung gagamitin nyo dyan mga bok. Sa kanya kasi napalitan na. Tanggalin muna natin yan mga bok. Bok, tanggalan natin yung 2 G's. Sunod natin tanggalin itong 2 espada, kaliwat kanan. Bali 4 na tornilyo yan. Bali 4 na 4mm yan mga bok. Pero kasi may iba na siya, iba't iba na yung tornilyo niya. May Phillips na, may stainless. Kasi nga, galing to sa ibang shop. Bago ko wiringan, 3 days doon natambak. Kaya medyo ang daming pagkakamali sa pagbabalik ng mga tornilyo. Tsaka sa mga ibang fairings. Kabila niya mga bok, tig-4 ka na tig-4 na 4mm. Kung stock pa yung inyo. Tatanggalan natin yung espada sa kaliwa. Sunod natin tong Phillips screw para maugot na natin tong headlight assembly mga bok. Tanggal na yung kabilaang espada, pati yung Phillips sa may footboard, natanggal na rin natin, kabilaan na yan. Pag ganyan na mga bok, pwede nating mahugot yung headlight assembly. Tanggalin lang natin tong pagkakasakit ng signal light, itong brown, tsaka green, tsaka tong headlight. Tanggalin din natin yan para mahugot natin. Natanggal ko na pala yung pagkakasakit ng mini driving light. Yan, para matanggal ko na mga bok. Mga bok, tanggalan natin yung harap. Sunod natin tatanggalin itong panel, tsaka itong dibdib. So unahin natin itong kulay silver sa may susian. Para matanggal yan, meron yan 2 push clip. 1, 2 kabilaan. Para matanggal natin yan mga bok. Tanggalan natin yung takip dito sa may susian. Bali, para matanggal naman itong panel, meron yan tornilyo dito. Kaso yung kay sir wala na. Meron Phillips screw dyan. Dito may Phillips screw. Yan, kabila meron pa. Tapos meron pa ulit yung push clip dito. Kaso kay sir wala na. Wala na rin yan. Kabila, wala na rin. Pero kung sa stock pa sa inyo, meron yan. Tapos itong 10mm. Tapos tanggalin natin itong sakit ng panel. Para mahugot na natin yan mga bok. Tanggalin natin yung panel. So natin tanggalin dibdib. Tanggalin lang natin itong wire ng charger. Tsaka dito may naka-clip yan mga bok. Yan o. Itong clip na to tanggalin natin. Yan, 2 yan. Para mahugot natin yung dibdib. Tapos meron yung Phillips dito. 1. Tapos sa kabila. 2. Tapos meron yung G's dito mga bok. Wala na rin sa'yo, boss, hindi nila nalagay yung G's sa'yo.
Yan, dapat may gis yan. Hindi na nabalik nung unang gumawa. 3 days niyang iniwan dun yung motor, puro sablay yung ginawa. Ang mahal-mahal pa daw ng bayad niya. Kaya mga bok, ingat tayo sa pagpapagawa. Tanggalan natin yung dibdib. Skeleton na yung harapan niya. Sunod naman natin tatanggalin yung front fender, gulong, tsaka shock. Para ma-access ko yung tipos, magpalit kami ng ball race. Kaso nga, ito yung may problema kami na ano na lang nila. 2 nut na lang yung nabalik. Dat pala pati ito hiningi mo eh. Yan yung hindi ko na nasabi sa kanila eh. Yung goma lang yung pinaka... Kasi wala na rin yung goma, yung takip ng pinaka mga nut. Pero nakuha ni Sir yan. Ngayon, dala niya. Kasi nga binanggit ko nga na wala. Ayan o. Binalikan niya yung shop, nakuha niya. Pero ito, yung 2 na lang yung nut. Dapat 3 yan eh. Meron pa yung special washer, tsaka special washer na goma. Ngayon, mukhang wala na rin yung 2 na yun. Ginawa nila tong parang Mio. Kasi sa mga Mio, 2 lang eh. Sablay yan mga bok. Huwag nyong ganyan yung mga customer nyo, kawawa naman. Kung paano nyo tinanggal, ganun nyo ibalik. Huwag nyong kuwaan ng pyesa. Na mga bok, tanggalin ko muna yung harapan, yung gulong, tsaka shock, tsaka front fender. Tanggal na rin natin yung gulong, shock, tsaka yung front fender. Sunod natin tatanggalin itong fairings sa may manibela. Kasi nga magpapalit siya ng handlebar. Bali yung tatanggalin natin dyan, 2 push clip. Dyan mga bok, isa. Dito sa kabila, wala na. Kasi nakita ko pala, hindi nabalik nung huling gumawa yung brake switch niya. Hindi nakasaksak. Kaya pala hindi makapag-start si Sir pag ito yung nakapreno. Sa kabila pa. Kasi hindi na nila nabalik. Yan mga bok. Tapos merong pala yan dito mga bok. Meron yung 4mm allen dito sa loob. Yan mga bok. Ayan, kabilaan yan mga bok, 4mm. Para matanggal natin to. Tanggalin natin yung fairing sa ibabaw ng libela. Tanggalin naman natin yung side mirror. Tsaka yung mga socket. Para matanggal na natin itong Tanggalin din pala natin itong mga switch. Kaliwat kanan yan. At itong grip. Tsaka mga preno. Para mapalitan natin ng handlebar mga bok. Tanggalin natin yung side mirror. Sunod natin tanggalin itong grip. Tsaka itong mga switch. Sa mga switch may lang yan mga bok. Philip. 2. Taas baba. 1. Meron sa baba. Ayun. Yan, 2. Kasi ito, tulak lang natin to. Palabas, flat screw. Pasila na ng grip. Sa kabila, ganun din. Phillips screw, 2, taas baba. Tapos para matanggal natin yung yung kable ng throttle. Para mahugot natin tong grip. Tapos, tanggalin din natin tong pinag-aanuhan ng side mirror tsaka ng brake master. Gamit tayo dyan ng 5mm na allen para matanggal natin mga bok. Kabilaan din yan mga bok. Tapos may isang dito, Philip, para matanggal naman natin itong fairing sa ilalim. Okay? Natanggal ko na yung mga nakasabit sa manibela. Ngayon, luwagan ko na yung bolt dito sa may tipos tsaka manibela. Bali, 14mm yan. Yan yung nut, natanggalan natin. Tapos pwede natin mahugot tong bolt na to para mahugot natin yung manibela. Yan mga bok, natanggalan namin yung manibela. Yan siya sabi ko kanina. 2 na lang yung nut. Wala na yung mga special washer tsaka yung pangatlong nut. Kaya nakaka-bad trip din. Pinalitan daw ito boss, diba? Bago daw itong tipos mo. Oo. Tsaka yung mga yan, may kulang na yan. Sinigil din nila ako dyan kasi bago yan. Ba't 2 na lang daw? Siningil pa nila, tas kulang naman. Eh mga bok, tanggalin mo natin itong tipos para mapalitan natin na ball race. A few inches later. Yan mga bok, nabalik ko na lahat nung tipos niya, tsaka yung gulong, tsaka yung front fender. Tapos mga bok, na kompleto na natin yung mga nut, tsaka yung special washer sa tipos niya mga bok. Bali, kanina, 2 nut lang, ngayon 3 na. Tapos meron ng special washer, yung may 2 paa, tsaka yung itim na goma mga bok. Yan mga bok, sa pagitan ng unang 2, may gomang itim dyan. Nakabili na tayo. Umorder tayo mga bok, tapos pinalalamog na lang natin. Bali, ito yung mga dinagdag ko mga bok. Yung special na washer na goma, special washer na may 2 paa, tapos yung pinaka-nut sa ibabaw. Yan 3 yung in-order natin. Yan yung mga kulang sa motor niya nung ginawa nung unang gumawa mga bok. Hindi nabalik nung unang gumawa.
Kasi itong goma na ano niya na eh. Nakuha niya dun sa dating shop. Pero yung iba hindi niya na nakuha. Kaya yan, isasara na rin natin mga bok. Lagyan na natin itong goma. Ito yung magsisilbing depensa niya sa tubig. Para iwas kalawang mga bok. Tapos lagay ko na yung manibela na bago. Tapos ko na ibalik yung handlebar, manibela. Ayan mga bok. Pagkasalpak ko, nilak natin dito. Tapos binalik natin yung mga brake master. Sa pagbabalik naman ng brake master, ano lang yan eh. Sentro lang yan dito. Ayan. Sa bakal na to, sentro nyo lang yan dyan. Kabilaan yan. Sa pagbalik ng mga switch, may gatla naman yan. Hindi kayo magkakamali dyan. Tapos dito, sa pagbalik naman ng throttle cable, itong mataba, dito yan sa kanan. Itong walang gomang mataba, sa kaliwa. Yan mga bok. Tapos, yung pagkakaano ng wiring yan mga bok, ng mga harness, dito yung hose ng brake master, sa likod nyan, yung throttle cable. Tapos yung wire harness, dito yan. Nakapasok yan dun sa may... Meron yung lock dito. I-shoot nyo lang yan. Pag napasok nyo, okay na yan. Tapos, lagay ko na yung ibang pairings para matapos na rin to. Inabot na ako ng gabi mga bok. The next day. Alright mga bok, tapos na natin gawin lahat. Nabalik ko na lahat ng fairings. Bali, yan yung resulta mga bok. Bali, ngayon, meron ng agwat yung ano niya. Yan, meron na. Di katulad kanina, ano yan, nakapatong yan. Ito, nakapatong dito. Ngayon, hindi na. May agwat na mga bok. So, yan mga bok, sana may natutunan tayo sa vlog natin. Sa mga gustong magpagawa dito sa garahe natin, message lang kayo sa FB page ko, Motobok Garage. By schedule po tayo, hindi pa ako nagpapa-walk-in. Kasi mag-isa lang po ako gumagawa. So, hanggang dito lang mga bok, maraming salamat.